Nagdalawang isip siya muli pero gets niya ang sinasabi nito. Kung mabilis lang ang usapan ay makakauwi rin siya agad. Ang akala niya ay sa convenience store lang o somewhere na malapit ang pupuntahan nila. Pero dinala siya nito sa isang condominium. Sa gitnang palapagpang binuksan nilang unit. Bakit dito? Hindi maipintang mukha niya. Iiyak ako. Gusto mo bang makita ng ibang tao na umiiyak ako, kalalaking tao ko? Katwiran nito bago naglapag ng beer in can na galing sa ref nito. Hindi ako iinom. Agad niyang tinulak palayo ang alak. Kumibit balikat ito't sumandal sa sofa. 20 minutes, Johan. Magkwento ka na. Marahas itong bumuntong hininga. I have this feeling that Adela is crazy over someone else. Mahina siyang natawa sa panimula nito. Nakakatawa naman kayo. Iniisip mong may iba siya habang siya ay iniisip niyang may iba ka? Seriously, tumiimbagang ito. I'm serious, Emilia. She's checking someone else on her phone. Binubuntun niya sa akin ang pangangaliwa pero ramdam kong siyang meron. Pati ang nangyari kay Amethyst ay sinisisi niya sa akin. Sino bang amang gustong mapahamak ang anak niya? Not me. Napatango siya rito sa sinabi nito sa dulo. Uminom ito sa alak. Tingin ko talaga kailangan niyo lang mag-usap dalawa. Matulog ka na at puntahan mo siya mamaya sa ospital. Hindi ito umimik at tumunggalang ng alak. Siya nang nagkusang tumayo at kinuhang iilang lata na nilabas nito. Ibabalik ko na sa rep mo para makatulog ka. Ayusin mo mamaya ang relasyon niyo ng kapatid ko. Bumuntong hininga lang ito at hinayaan siya. Nagulat pa siya sa dami ng laman ng rep nito na tila madalas ito roon. Inayos niya pang iilang gulay bago yung tuluyang isara. Ngunit napasinghap siya noong pagharap niya ay nasa harap na niya si Johan. Napasandal siya sa ref habang ang palad nito ay tinukod doon, malapit sa ulo niya. Uuwi na ako, Johan. Magpahinga ka na. Pinilit niyang wag ipahalata ang kaba pero parang hindi naman ito nakikinig sa kanya. Ang daliri nito'y humaplo sa kanyang pisngi. Paano kung tutuhanin kong bintang ni Adela na may babae ako? Nangunot ang noo niya. Gusto niya itong itulak pero hindi niya maigalaw ang mga palad. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti ito. Tipong totoong ngiti. Pinagbibintangan niya akong may babae. Ikaw na lang kaya ang babae ko, Emilia. What the heck? May asawa ako. Kapatid mo ang asawa ko. But you don't love him. Oo na. Hindi ko mahal si Rafael pero tatay pa rin siya ng anak ko. Gusto ko ng masayang pamilya, Johan. Hindi ko iiwan ang asawa ko dahil lang sa'yo. Muli itong ngumiti. Hindi mo naman siya kailangang iwan. Pwede namang maging tayo habang kayo pa. Napamaang siya sa sinabi nito. You're crazy. Lasing ka na. Matulog ka para bumalik ka sa wisyo. Umiling ito. I know what I am doing, Emilia. And I want you. Gusto kita. Gustong gusto kita ngayon. Papayag akong maging tayo kahit pakasal ka sa kuya. Sarkastiko siyang tumawa sa sinabi nito. Sa totoo lang ay naawa siya rito. Nakikita niya kasing sarili dito noong baliw na baliw pa siya rito at handang maging kabit nito. That's not funny, Johan. Umayos ka. Mariing banta niya. I will not. Masarap ang bawal, Emilia. Masarap lalo na kung ang makakasalo mo ay ang taong gustong gusto mo. Napigil niya ang paghinga noong bumaba sa bewang niya ang kamay nito. Hindi siya nakasagot, lalo itong lumapit at halos magkapalitan na sila ng hininga. I know you still like me, Emilia. Paos na bulong nito. Kinuyom niya ang kamay at gusto itong itulak ng malakas. Ngunit gaya ng ginagawa nito'y siniil siya nito ng halik. Tinikom niyang bibig ngunit malakas siya nitong hinapit sa bewang dahilan upang mapasinghap siya. Nagka-chance ito at agad na pumaloob sa bibig niya. Tutol na tutol ang utak niya sa ginagawa nito ngunit ang katawan niya ay gustong bumigay. Nawala sa pagkakakuyom ang kamao niya. Kusang umikot ang mga kamay niya sa batok nito at sinagot ang halik nito sa hindi niya malamang dahilan. Dumiin ang hawak niya sa batok nito. Bumaba ang halik nito sa kanyang panga, napapikit siya at napatingala. I told you, Emilia. Masarap ang bawal. Muling bulong nito bago siya buhatin. Agad niyang pinaikot ang mga binti sa bewang nito. Muli nitong nahanap ang mga labi niya at hindi magkandamayaw sa paghalik. Naglakad ito habang buhat siya. Sunod niyang naramdaman ang pagbagsak nila sa kama. Nahihigit niya ang hininga sa bawat hawak. Ang mainit itong palad ay pumaloob sa damit niya at pinigyang atensyon ang kanyang braso. Nagawa nitong kumaibabaw sa kanya at kahit may saplot pa ay pinaghiwalay nitong kanyang mga hita. Nahahati ang paghinga niya.
Kusa niyang nahigit ang bedsheet matapos maramdaman ng isang kamay nitong pumaloob sa pang-ibaba niya. Johan, this is wrong. Sa wakas ay nasambit niya. Mariin siyang pumikit noong maramdaman na ang palad nito sa pagitan ng mga hita niya. Ngunit kusa siyang napamulat noong dumampi na yun doon. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Stop it, Johan! Malakas niyang sigaw at agad na sinipa ng mahina ang balakang nito. Nakalayo siya rito at sumiksik sa headboard ng kama. Masama niya itong tiningnan. Mukha rin itong natauhan sa ginawa. Wag ako, Johan. Asawa ako ng kuya mo. Madiing paalala niya. Natulala ito at nasabunot ang buhok. Para itong tumino at nawala ang epekto ng alak. I'm sorry, hindi ko napigilan. Tanging nasambit nito, bumikig ang lalamunan niya. Gusto niyang maiyak dahil may kasalanan din siya. Siya itong matino at hindi nakainom. Pero siya patong nagpatangay. Mamaya ka na umuwi. Matulog ka muna riyan. Doon ako sa sofa. Hindi na kita lalapitan, Emilia. Agad itong lumabas. Pumatak ang luha niya at sising-sisi noong sumarado na ang pinto. Gusto na niyang umuwi ngunit ayaw niyang umuwi na umiiyak. Hindi niya alam kung anong sasabihin kay Rafael. Alam niyang malaking pagkakamali ang ginawa niya kahit pa hindi sila natuloy ni Johan. Marahas niyang pinunasan ng mga luha at namaluktot sa kama. Ang balak niya ay magpahinga lang ng ilang minuto bago uuwi. Pero hindi niya namalayang napahimbing ang tulog niya. Napalingat lang siya sa malakas na pagbukas ng pinto na tila sinipa yun. Pabikit-pikit pa siya at halos hatakin ang kumot sa sobrang lamig. Ang bababoy niyo! Walang ya kayo, mga hayop! Tuluyan siyang napamulat ng mga mata matapos marinig ang sigaw ng ate niya. Hindi niya pa napoproseso ang lahat pero walang tigil sa pagsigaw ang ate niya. Naririnig niya rin ang boses ni Johan. Nilingon niya ito at halos magimbal na wala itong kahit na anong saplot. Don't make a scene here, Adela. Sigaw nito sa ate niya, binundol siya ng kaba. Sigurado siyang hindi siya nananaginip at totoong nangyayari ang nakikita niya. Humigpit ang hawak niya sa kumot habang kinakabahan. Ngunit para siyang binuhusan ng yelo matapos mapansing wala siyang suot na kahit ano. Nanginig ang mga labi niya. Malinaw naman sa isip niya na walang nangyari sa kanila ni Johan. Pero paanong wala siyang saplot? Tsaka hindi ba ay balak niyang umuwi? Muli siyang naistatwa. Hindi ba siya nakauwi? Walang iya ka, Emilia. All this time ikaw lang palang kabit ng asawa ko. Sasampaling kitang babae ka. Napalingon siya rito. Gulong-gulong buhok nito. At pigil ito sa bewang ni Johan. Huwag lang makalapit sa kanya. Ano bang nangyari? Wala sa sariling tanong niya. Dahil hindi na rin niya alam ang totoo. Gahaga ka? Matapos mong magpakasasa sa asawa ko'y aakto ka ng walang alam? O sige, magpaliwanag ka ngayon sa asawa mo. Tinuro nitong pinto na sinundan niya ng tingin. Muli siyang nanlamig at halos hindi makagalaw matapos masalubong ang malamig na titig ni Rafael. Pansin niya rin ang namumuti nitong kamay na nakahawak sa doorknob. Rafael, get dressed. Parang yelo na utos nito bago mabilis na tumalikod. Nanginig ang mga labi niya. Na hindi niya pinansin ang binatong unan sa kanya ng kapatid. Napakalandi mo? Hindi ka pa nakontento sa asawa mo? Pati asawa ko nilandi mo? Baliw na baliw ka pa rin ba sa kanya, ha? Muling sigaw ng kapatid niya. Tama na, Adela. Walang kasalanan dito si Emilia. Balik na sigaw ni Johan habang pilit na hinihila palabas ng kwarto ang ate niya. Sige, ipagtanggol mo yung malanding yan. Magmalinis ka pa, Emilia. Muling sigaw nito bago tuluyang makalabas ng kwarto. Napahikbi siya ng tuluyan lalo na't parang may punyal sa puso niya. Mabilis siyang tumayo at hinagilap ang mga damit niya. Wala na siyang pakialam kung baliktad man ang pagkakasuot noon. Pati buhok niyang maguloy hindi niya pinansin. At kahit nalalabo ang mga mata niya dahil sa luha, ay mabilis siyang tumakbo palabas ng kwarto. Hindi niya alam kung paano magpapaliwanag kay Rafael. Malaking kasalanan niya at kahit pa walang nangyari sa kanila ni Johan. Kung sanang hindi siya sumama rito ay hindi magkakagulo. Dinatnan niya ang asawa na naghihintay sa labas ng kondo. Rafael, sinubukan niyang hawakan ang braso nito. Ngunit mabilis itong naglakad patungo sa elevator. Muli siyang napahikbi at mabigat ang loob na sumunod sa elevator. Ni hindi siya nito nililingon o kinakausap. Wala rin siyang lakas ng loob na kausapin ito. Alam niyang galit na galit ito. Maging sa loob ng sasakyan ay ramdam niyang pigil nitong galit. Noong makarating nga sila ay basta lang nitong pinark ang sasakyan at dumiretso sa loob ng bahay. Nagmadali siyang lumabas ng sasakyan at hinabol ito. Nasa hagdan na ito noong mahawakan niya sa braso.
ngunit winaksi nito ang kamay niya. I'm so sorry, Rafael. Walang nangyari sa amin ni Johan. Don't make me a fool, Emilia. Tanga lang ang maniniwala sa'yo. Nasaktan siya roon pero naisip niyang deserve niyang masakit nitong salita. Wala pa nga yun kumpara sa ginawa niya. Pero yun ang totoo. Nandun lang naman ako para makinig sa kanya. Dinig niya ang singhap ni Yaya Lilit ngunit hindi nila pinansin. Hiyang-hiya siya para tingnan pa ang ginang. Humarap si Rafael sa kanya at galit na galit ang titig sa kanya. Stop with your lies, Emilia. Hindi ako nagtanong sa pabigay-bigay niya ng bulaklak sa'yo at maging sa paghalik niya sa'yo. Iniisip kong mali ang inakala ko at gusto kong magtiwala sa'yo. Pero ano? You fucked my brother. Wala sa sariling nasampal niya ito. Hindi niya kasi kayang marinig dahil hindi naman natuloy. I'm sorry. Wala nga nangyari sa amin, Rafael. Pagsusumamo niya, umigting ang panga nito. Kinuha nito ang cellphone at may pinindot. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa kabahayan. Umalingaw-ngaw ang pagsasabi niyang hindi niya mahal si Rafael. Natutop niya ang bibig at humikbi. Umiling-iling siya rito dahil mali ang narinig nito. Kulang at hindi ganoon ang kumpletong sinabi niya kay Johan kagabi. Gusto niyang magpaliwanag ngunit alam niyang hindi rin ito maniniwala. I understand that you don't love me, Emilia. Kaya kong maghintay kung kailan. Pero sana nirespeto mo ako bilang asawa mo. Nakakatuwa bang lokohin ako? Are you happy that you have spent your time and given yourself to your long-time crush? Tumawa pa ito ng mapakla. Hindi totoo yan, Rafael. Mali ka nang iniisip. Stop, please. Pumikit ito ng mariin. Pagmulat ay bakas ang sakit sa mga mata nito na lalo niyang kinapanghina. I tried my best to be enough. I want a family with you, Emilia. But what did you do? You fucking ruined me. Sana'y sinabi mo sa akin hindi ako sapat. Para siyang hindi makahinga sa sinabi nito. Ralph, hindi ganun yun. Nagmamakaawa siyang tumingin dito. Hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag ang sarili. Tanging pag-iyak ang nagagawa niya. Huwag mo nang dagdagan ng mga kasinungalingan mo. I won't believe you anymore, Emilia. Lumakas ang hikbi niya dahil doon. Hindi na siya makahinga. Lalo pa siyang nanlumo noong alisin itong pagkakahawak ng kamay niya sa braso nito. Pag-usapan natin to ng maayos. Please, hindi ko gusto si Johan. But you had it with him. Hindi nga. Yes, I answered his kisses. But I didn't give myself to him. Humina ang boses niya dahil para din siyang umamin sa sinabi niyang yon. Napalanok siya matapos makitang disgusto sa mga tingin ni Rafael sa kanya. It's the same thing. You cheated, Emilia. Mabigat na sambit nito. Raf, you're not allowed to go anywhere. Dito ka lang para hindi na dumagdag pa ang kasalanan mo. Hindi mo rin pwedeng hawakan o lapitan si Serenity. Ayokong madumihan mo ang anak ko. Malamig na deklara nito bago siya iwang nanghihina sa ibaba ng hagdan. Rafael's POV. Malalakas na suntok sa punching bag ang pinakawalan niya. Madilim ang tingin niya roon at doon binuhos ang kanyang galit. Hindi niya matagalan sa bahay kung kaya't nagpasa siyang magpunta sa gym. Bakit hindi mo pa palayasin? Nahuli mo na nga nangangaliwa. Pinastay mo pa sa bahay mo. Kahit ikulong mo yon, hindi yun magbabago. Komento ng kaibigan niyang si Philip. Sinulyapan niya ito. Naroon lang ito at nakaupo ng paharap sa monoblock habang pinapanood siya. If I let her go, then she will have the chance to go with Johan. Madiing sagot niya bago muling sumuntok sa punching bag. Maybe, or maybe not. Nasaan ang nakilala kong Rafael? You're so soft. I am not soft. Mas magiging madali ang buhay niya kung paaalisin ko. Pero kung nasa bahay siya, hindi niya magagawa ang gusto niya. Mahinang tumawa si Philip na kinakunot niya ng noo. What's so funny? You, Rafael, kasali ba sa pagpapahirap mo sa kanyang pagbabawal na lapitan ng anak mo? Ngumisi siya roon. Yes. I told my daughter that her mother is sick and she can't be near her. Malakas na pumalakpak si Philip dahil doon. That is the Rafael I know. Man, kung ako yan ay baka itatago ko pang anak ko para magdusang mama niya. Tumigil siya sa pagsuntok sa punching bag. Mabilis siyang hinagisan ng bottled water ni Philip na agad niyang sinalo. Bilib din ako sa'yo. Ilang beses mo nang nahuli pero ngayon ka lang pumalag. Paano kung hindi mo dinatnan sa kama? You will act again like nothing happened? Pangaasar nito.
Pinanliitan niya ng tingin ng kaibigan. Alam nitong nangyayari sa kanila ni Emilia. Ito lang din ang sinasabihan niya. Ewan din niya kung bakit na kaya niyang magpanggap na walang alam. Gayong detalyado niya namang napapanood sa CCTV ang pagkakape ni na Emilia at Johan. Nilagok niya ang tubig at mabilis na nilukot ang bote noong matapos. What's your plan now, Rafael? Hayaan mo lang na paghala-gala sa bahay mo? Kinuha niyang maliit na towel at nagpunas ng batok. Nothing. Sapat nang hindi siya makalapit kay Serenity. Seriously, mahal mo lang kaya hindi mo mapakawalan. Mabilis niyang pinalipad ang hawak na tuwalya sa kaibigan. Humalakhak ito at baliwalang tumayo at nilapag sa balikat niyang tuwalya. Truth hurts, dude. You could drop her like a hot potato, but you couldn't. What's really stopping you? She's not your wife to begin with. Shut up, or I will cut your short tongue, my friend. Madiing pagbabanta niya sa kaibigan na kinangisi nito. Oops, sa totoo lang tayo. Tinapakan na niyang pagkalalaki mo pero hindi mo mapakawalan. I'm keeping her for that Silvestre Empire. Nanliit ang mga mata ni Philip sa kanya. We both know you don't need that. You're richer than your father. Natahimik siya sa sinabi ng kaibigan. Imbis na sumagot ay kinuha niya ang kaha ng sigarilyo. Kumuha ng isang stick doon at sinindihan yon. And what about Johan? Wala kang gagawin sa kapatid mo? You let everything slip again? Hindi siya muling kumibo. Tinanaw niya ang malawak na syudad at binuga ang usok ng sigarilyo. Dinig niyang bumuntong hininga ang kaibigan. You're just hurting yourself, Rafael. Why keep your cheating wife and why let your brother live as if he's not a sinner? Because I don't give a damn. Emilia will suffer in my hands. And Johan will suffer by losing the Silvestre Empire. Hinarap niya ang kaibigan matapos sabihin yon. Does it make sense now? Umangat ang gilid ng labi ng kaibigan. What about Edela? What about her? Kumibit balikat si Philip. She's sending you nudes. Natatawang paalala nito. Pinatunog niya ang leeg matapos maalala ang nakalap mula sa investigasyon na yon. I can still use her for something else. Lumawak ang ngisi ng kaibigan niya. I bet she's expecting to be your next wife. Pangaasar nito. Napaikot ang mga mata niya dahil doon. Ayaw na lang din niyang pahabain pang usapan. Isa lang ang malinaw sa kanya ngayon. Hindi pwedeng mawala sa poder niya si Emilia. He is not done yet. Hindi nga siya kontento na nakakulong lang ito sa bahay. Pinadagdagan niyang security guard sa bahay niya. Bantay sarado din ni Yaya Lilit si Serenity. Hindi na niya ito kailangang utusan. Ramdam niyang galit din ito kay Emilia. Ilang araw din siyang hindi umuwi. Hindi na rin siya nagtaka na dinatnan niya sa sala si Emilia at mukhang hinihintay siya. Nilagpasan niya ito at hindi pinansin. Kahit pa alam niyang lalapitan siya nito. Hanggang kailan mo ako ikukulong, Rafael? Hanggang kailan mo ipagkakait ang anak ko sa akin? Hinila nitong siko niya noong makarating sila sa kwarto. Ngunit mabilis niyang inalis ang pagkakahawak dito. Until I want to. Malamig niyang sagot dito. Napamaang ito at kahit lumandas ang luha sa pisngi nito hindi siya natinag. Malamig niya lang itong tiningnan. Ang unfair mo. Should I be good after what you did? Wala nga nangyari sa amin ni Johan. For fuck's sake, nandoon lang ako bilang kaibigan ng kapatid mo. Umigting ang panga niya. Alam niyang gustong-gusto nito si Johan noon pa. Friends with benefits then. Panguuyam niya. Nasapon nito ang noo. Malamang ay gusto pa nitong sumigaw ngunit kahit anong gawin nito hindi mababali ang paniniwala niya. Let's say that nothing happened, Emilia. But you still cheated. Hindi ito nag-angat ng tingin o sumagot sa kanya. Umalog ang mga balikat nito kasunod ang paghikbi. Mabilis siyang tumalikod at napamura. Hindi niya ito tiningnan. Hindi siya makukuha sa pag-iyak-iyak lang. Ipapalipat ko mga gamit mo sa guest room. I don't want to sleep with you. That's too much, Rafael. Asawa mo pa rin ako. Pumikit siya ng mariin bago ito muling harapin. Nakaangat na ito ng muka. Basang-basa ang mga pisngi nito at nanginginig pa ang mga labi. Yeah, my cheating wife. Kita niyang kumuyom ang kamao nito. Ramdam niyang mas galit pa ito sa kanya ngunit walang magawa. Naiinis itong nagmarcha paalis ng kwarto. Napabuntong hininga siya at agad na kinuhang tinatago niyang alak sa drawer. Binuksan niya yun at tinungga bago nagpadala ng mensahe kay Yaya Lilit para sa utos niyang paglilipat ng gamit. Ilang minuto lang ay kumatok na ang matanda sa kwarto. Kasama nitong isang kasambahay at 2 gwardya. Hinayaan niya lang na magtrabaho ang mga ito habang siya'y pumesto sa tabi ng bintana at tinanaw ang kalangitan. Ang plano niya ay kumpletong pamilya para sa anak niya.
At hindi sumagi sa isip niyang magkakaganito. Maling desisyon na nagbalik pa sila ng Maynila. Dumiin ang hawak niya sa alak. Dapat ba'y itago na lang niya sa probinsya si Emilia?